Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Christopher De Ade, Jeremias Capuli, at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1666. Ang nakatagong gantimpala na ito ay sinasalita lamang ng mga tsismis matapos itong ipakilala sa app. Tuldok. Maraming live streamers ang lahat na nagpahayag na magpapakasal sila sa sinumang nagpadala sa kanila ng gantimpala ng banal na Diyos ng digmaan. Gayunpaman, walang isang solong isa sa kanila ang nagtagumpay upang makatanggap ng gantimpala. Ngunit ngayon, isang napakamaingat na tao tulad ni Mr. Tycoon ang talagang tinubos ang maalamat na banal na Diyos ng digmaan ng hindi kumukurap. Ang tanawin ay natulala ang karamihan ng tao. Maraming mga app na nakatuon sa entertainment media na mabilis na ginamit ang pagkakataong ito upang mag-anunsyo kay Dern. Nakamit ni Harvey ang kanyang layunin, ang pag-anunsyo ng kanyang sariling platform ay napatunayan na maging kawili-wili. Si Hazel, sa kabilang banda, ay tumatalon pataas at pababa na puno ng kaguluhan. Hindi niya gaanong pakialam ang tungkol sa kanyang imahe. Ang banal na Diyos ng digmaan. Ito ba talaga ang banal na Diyos ng digmaan? $1.5 milyong. Diyos ko, ito ay nakakabaliw. Mayaman na ako. Mukhang si Mr. Tycoon ay hindi naman tumakas. Kailangan niya ng hindi bababa sa 10 minuto upang muling magkarga ng kanyang account. Mahal kita, Mr. Tycoon. Nais kong magkaroon ng mga sanggol sa iyo, Mr. Tycoon. Matapos ang isang maikling buhay na katahimikan, sumabog ang buong platform. Ang mga alon ng mga hiyawan at redeems ay dumating ng walang pagkaantala. Ang mga pribadong mensahe ni Harvey ay agad na sumabog sa mga text. Hindi mabilang na mga manunood at live streamers ang nagmemensahe sa kanya, sinusubukan na maabot siya. Ligtas na sabihin, si Mr. Tycoon ay naging pinakatanyag na tao sa buong platform, na lumampas sa mga gusto ni na Steven at Hazel. Young Master Walker, ito ang iyong tira. Bago pa man hamupa ang mga bagay, kinuha ni Harvey ang pagkakataon na pukawin si Steven sa text, habang nagbabalot pa rin sa kaluwalhatian. Mabilis na sumunod ang buong karamihan sa suit at nagsimulang tawagan din ang Young Master Walker ni Mordo. Sa ngayon, tahimik na patay si Steven. Magbabayad siya ng higit sa $1.5 milyong kung patuloy siya na makipagtanggali. Ang sinumang iba pa kaysa sa mga prinsipe o batang master sa tuktok ay mag-atubiling. Ang halagang ito ay higit sa 3 taong halaga ng sweldo ni Steven. Ngunit kung hindi siya nagbabayad ng higit pa, ang kanyang reputasyon ay madurog. Malamig na pawis ang bumalot sa likuran ni Steven. Hindi niya mapigilan ang pagyanig. Hindi niya inisip na siya ay magiging kapusin sa pera, ngunit ngayon, naramdaman niya na isang mahirap na talo. Hindi mahalaga kung gaano siya muling nag-recharge sa mga diskwento na mayroon siya, tutol siya kay Mr. Tycoon, isang tao na may pera na maaaring punan ng isang itim na butas. Paano maaaring makipagkumpetensya ang isang tulad niya? Gayunpaman, si Harvey ay walang malasakit sa mga abala na dinala niya kay Steven. Sige na, Young Master Walker ni Mordo. Magsisimula na lang kami dito. Hindi mo ba ako hiniling na lumapit sa iyo? Narito ako ngayon, kaya bakit hindi ka lumaban? Mayroong daan-daang at libu-libong mga tao dito bilang mga saksi ngayon. Ang sinumang sumuko muna ay tumawag sa iba pang guro. Ano, wala ka bang pera? Ang batang Master Walker ay mahirap. Ngunit ikaw ay isang batang master. Wala ka ring $1.5 milyong. Pinahawak ni Steven ang kanyang ngipin. Nais niyang masubaybayan kung saan ginagamit ni Harvey ang internet at bugbugin siya ng kamatayan ng labis. Kung siya ay umatras, hindi lamang siya ay magpapanatili ng mga nakakatakot na komento ng lahat, ngunit mawawalan din siya ng lakas ng loob kahit na patuloy na gamitin ang account na tinubos ang daan-daang at libu-libong dolyar. Wala ka ng pera. Hindi ka na maglalaro. Si Harvey ay nagtatype sa isang mahinahon at mapayapang tono. Kalimutan mo na, iiwan ko ito.
Hindi ko nais na magpatuloy ka sa paghamon sa akin, alinman. Kung maaari kang magbigay ng isa pang dolyar kaysa sa akin, aaminin ko ang pagkatalo. Paano ang tunog na iyon? Kung hindi mo magagawa, tatawagan mo akong master. Ang young master walker ni Mordo ay kumukulo sa galit. Huwag mo akong pilitin, bata. E paano kung pipilitin kita? Itapon mo lang ang mas maraming pera kung kaya mo. Gawin mo. Gawin ito, young master walker. Patayin si Mr. Tycoon. Oo, 1.5 milyon pa rin ito. Ikaw ay kailangang ipaglaban ng ginang. 1.5 milyong dolyar lamang ito. Kaya paano kung magtapon ka ng pera na maaari kang bumili ng bahay sa kanya? Hindi naman ganun. Ang pera ay hindi isang malaking pakikitungo, ngunit ang reputasyon ay mahalaga. Kung hindi ka magtapon ng mas maraming pera, hindi ka magkakaroon ng dangal upang makita ang mga tao sa hinaharap. Ang mga manunood ay nagsimulang magdulot ng kaguluhan, tumatawa kay Steven na nagpakita sa huli na nabawasan sa isang tanga. Hinayaan niyang tawagin siya ng mga tao na master na may ganitong uri ng pera. Nanginginig si Steven sa takot habang nakatitig siya sa kanyang computer, ngunit hindi siya maglakas loob na sumabog sa galit. Bumili siya ng 2 marangyang kotse na may mga pautang, kaya wala na siyang pera upang magsunog. Kung tinubos niya ang 1.5 milyong dolyar, wala siyang pagkakataon na mabuhay ng isang marangyang buhay sa hinaharap. Natalo siya ng lubusan. Ang young master walker ni Mordo ay nakaramdam ng walang magawa, ngunit para sa kanyang reputasyon, pinakawalan niya ang isang malamig na pagtawa. Nagbibigay ng 1.5 milyong dolyar para lamang sa isang live streamer, patay ka ba sa utak? Nagkatinginan ang bawat isa nang marinig nila ang kanyang mga salita. Nakita nila ang mga walang kahihiyan na mga tao, ngunit hindi hanggang sa ganito. Nagbigay siya ng 300,000 dolyar ng mas maaga, ngunit nagkaroon ng katapangan upang tawagin ang iba na patay sa utak. Ang 1.5 milyong dolyar ay halos 10% lamang ng aking pang-araw-araw na interes. Ano ako? Si Harvey ay nanatiling kalmado tulad ng dati. Hindi siya gumastos kahit $1 para sa mga donasyon. Batay sa kanyang kayamanan, kung talagang ginagamit niya ang kanyang pera, gugugol ito sa kanyang mga interes. Lumabas ka na dito. Ang mga taong walang 1.5 milyon ay hindi karapat-dapat na tawagin akong master. Nakakahiya ka. Agad na sinipa ni Harvey si Steven sa livestream. Si Ginoong Tycoon ay sobrang dominante. Napaka-mabangis ni Ginoong Tycoon. Ginoong Tycoon, halika maglaro sa aking livestream. Lahat ay nagpalakpakan. Ang pangalang Mr. Tycoon ay umingay sa buong platform. Sakto habang sinipsip ni Harvey ang kanyang tsaa matapos na hamupa ang insidente, sumabog si Hazel sa kanyang silid na may mukha na puno ng kaguluhan. Nanay, tatay, sikat na ako. May nag-donate ng 1.5 milyong dolyar sa akin habang ako ay nagli-live streaming. Marahil ay gumawa ako ng halos 800,000 dolyar sa kalahating oras. Hindi mahalaga ang pera, gamit ang suporta ng mayaman, magiging viral ako. Viral, nais kong pakasalan ang nangungunang donor sa aking listahan. Tumalon si Hazel at ipinaliwanag niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Napuno ng ningning ang kanyang mga mata, na parang alam niya na sasabog siya. Ano? May nag-donate ng 1.5 milyong dolyar. Mabuti. Anong klaseng tao siya? Napaka mapagbigay ang ganyan. Sobrang talino mo, Hazel. Hindi lang ikaw ay maganda, kamangha-mangha ka rin. Kumikita ka na ng pera na karamihan sa mga tao ay hindi maaaring sa kanilang buong buhay sa pamamagitan lamang ng paggawa sa live streaming. Natuwa si June. Niyakap niya ang kanyang anak na babae at binigyan siya ng isang mabangis na halik sa kanyang pisngi. Tumango si Kelly pagkatapos ay nagpatuloy upang payuhan ang kanyang anak na babae. Mabuti na mayroon kang suporta, ngunit huwag mawala ang iyong sarili sa proseso. Huwag gumawa ng anumang immoral sa nangungunang donator na ito. Hindi ito tulad ng nangangailangan tayo ng maraming pera. Maraming taon nang nabubuhay si Kelly,
kaya natural na alam niya kung paano kumilos ang mga live streamers. Marami ang nagbebenta ng kanilang sariling mga katawan para lamang sa mga donasyon. Masarap maglaro sa paligid ng isang libangan tulad ng live streaming, ngunit hindi kailanman magkaroon ng bilang isang pangunahing karera. Teka, lang, patuloy mong sinasabi na ang pamilya ay hindi nangangailangan ng pera. Maaari ka ring gumawa ng daan-daang at libu-libong dolyar pagkatapos magtrabaho ang iyong puwit para sa isang buong taon. Si June ay tumingin kay Kelly sa isang hitsura ng paghamak. Gumawa lamang si Hazel ng 800,000 dolyar sa kalahating oras. Paano mo maihahambing ang iyong sarili sa kanya? Ang iyong sariling anak na babae ay maaaring gumawa ng iyong buong taon na halaga ng sweldo sa isang araw lamang. Tingnan ito, Harvey. Ito ay totoong lakas. Ito ang mga assets. Nakita ni June si Harvey at idinagdag ng buong pagmamalaki. Maaaring kumita si Hazel ng pera na iyong buong buhay sa kalahating oras lamang. Alam mo ba kung gaano ka mas masahol kaysa sa kanya? Hindi dapat subukan ng mga walang silbi na makuha ang hindi mata mo. Ang ilang mga tao ay ipinanganak lamang sa iba't ibang mga mundo. Hindi nagustuhan ni June si Harvey mula sa simula. Matapos ang tagumpay ni Hazel sa live streaming, tumingin si June kay Harvey kahit na higit pa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1668. Bago pa mag-react si Harvey, ang mukha ni Kelly ay naging madilim sa gabi. Bulalas niya, June Lee, kung ano talaga ang ibig mong sabihin. Sino ang walang silbi? At sino ang hindi mata mo ng eksakto? Si Harvey at Hazel ay totoong mga sweetheart sa pagkabata. Pinagmasdan ko siyang lumaki. Siyempre alam ko kung ano ang gusto niya. Kung handa siyang maging manugang ng aking pamilya, masayang-masaya ako. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa isang tao ay hindi kung magkano ang ginagawa niya, ngunit ang responsibilidad na kanyang kinukuha. Pareho kayong pareho, nakatingin lang sa ibabaw. Sa aking paningin, wala pa ring sariling platform si Harvey. Kung gagawin niya, makakagawa siya ng daan-daang at libu-libong dolyar kung nais niya. Tinawag ko siya rito ngayong gabi upang sabihin sa kanya na mayroon akong posisyon para sa kanya bilang isang mas mataas na up sa kumpanya. Kung nais niya ito, maaari siyang sumali ng tama sa anumang oras. Nagpa siya si Kelly. Ginamit niya ng mabuti si Harvey, hanggang sa nagyelo si Harvey. Ano, magre-reserba ka ng isang lugar bilang mas mataas para sa marumi na ito? Tandang padamdam. Bago sumagot si Harvey, tumalon sa galit si June. Anong pamantayan ang mayroon siya? Ano ang magagawa niya? Nais mo siyang maging mas mataas ng walang naunang karanasan. Nais mo siyang gumawa ng daan-daang at libu-libong dolyar. Mayroon ka bang ilang mga tornilyo na maluwag o isang bagay? Bukod, hindi mo ba sinabi na hindi mo papayagan ang mga kaibigan at kamag-anak sa iyong kumpanya? Hindi mo rin papayagan ang aking pinsan kahit na maraming beses siyang humingi ng tawad, ngunit hayaan mo na mas mataas si Harvey. Kelly Malone, gusto mo bang mamatay? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Sinasalungat ko ng buo ang ideyang ito. Kung talagang pinasok ni Harvey ang kumpanya bilang isang mas mataas, at daan-daang at libu-libong dolyar na halaga ng sweldo, maaari pa niyang gawin ang kanyang makakaya upang manatili sa kumpanya at kumapit kay Hazel, habang nagbabalak na agawin ang buong mga ari-arian ng pamilyang Malone. Iyon ay magiging isang malaking problema. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, si June ay sumulyap na galit sa kay Harvey. Lumala ang ekspresyon ni Kelly. Sapat na aprubahan ko ang ideya. Sinasabi mo ba sa akin na wala akong karapatang magsalita sa pamamahay na ito? Itinuro ni June si Kelly at malakas na bumulalas, karapatang magsalita. Bakit ka pa rin may karapatang magsalita para sa isang live-in son-in-law? Ang mga salitang ito ay malinaw na nakadirekta sa kay Harvey. Ang bawat solong insulto ay itinapon patungo sa kay Harvey, ang bawat pahayag ay laban sa kanya na walang karapatang maging ako sa pamilyang Malone.
Hindi magagalit si Harvey sa mga pang-iinsulto nang makita niya muli si Kelly at June. Tumayo siya upang subukang mamagitan sa pagitan nila. Auntie, Uncle, itigil niyo na ang pakikipaglaban sa akin. Bigla, may maliwanag na ideya si Hazel. Nanay, tatay, itigil niyo na yan. Trabaho lang ito, hindi na kailangang lumaban ng ganito. Ayaw ko ring lumaban, ngunit ang iyong ina ay tumatawid sa linya. Si Harvey ay kalahati din ng aking pamilya, kaya kung ano ang mali sa pag-aalaga sa kanya. Bulalas ni Kelly, ng taos-puso. Noong nasa Southlight kami dati, magugutom na ako sa kamatayan kung hindi ito para sa mga magulang ni Harvey. Ngunit hindi alam ng iyong ina kung ano ang ibig sabihin ng pagbabayad ng kabaitan. Malamig na tumawa si June. Magbabayad ng kabaitan. Binigyan kami ng kanyang mga magulang ng $70. Bakit hindi ko siya binabayaran ng 100 beses? Narito ang $7,000, kunin ito at umalis. Kinuha ni June ang 5 stack ng pera habang siya ay nagsalita at itinapon ito mismo sa mukha ni Harvey. Ikaw, masamang nais ni Kelly na sampulin si June. Gayunpaman, mabilis na tumalon si Hazel sa harap ni Kelly. Tatay, tama si nanay. Ang mga patakaran ng kumpanya ay nagsasabi na hindi tayo dapat mag-hire ng anumang mga kaibigan o kamag-anak. Masama kung hindi ka sumunod sa mga patakaran ng iyong sariling kumpanya. Ngunit dahil ang kanyang pamilya ay tinatrato tayo ng kabaitan, hindi rin natin siya tinatrato. Paano ito? Gagamitin ko ang aking mga koneksyon upang makapasok siya sa Kaizen Group. Paano ang tunog na iyon? Si Kelly Malone ay bahagyang natigilan nang marinig niya ang dalawang salita, ang Kaizen Group. Ang Kaizen Group ay isang malaking pangkat. Kung siya ay maaaring makapagtrabaho dito, magkakaroon siya ng mas maliwanag na hinaharap na mas mahusay kaysa sa maliit na kumpanya na kasalukuyang naruroon siya. Nagbuntong hininga din si June Lee. Bagaman kailangan niyang makakuha ng tulong mula kay Hazel Malone sa pamamagitan nito, 10,000 beses ito na mas mahusay kaysa sa pagpapalam sa bastard, na si Harvey York, na kumikilos ng walang kabuluhan sa kumpanya. Kaya, wala siyang sinabi, walang magawa si Hazel. Naisip niya na hindi ito isang malaking problema upang ipakilala si Harvey sa Kaizen Group, ngunit palagi niyang naramdaman na si Harvey ay isang probonsyano at maaaring sirain ang mga bagay at ipahiya siya anumang oras. Gayunpaman, hindi niya nais na makita ang kanyang mga magulang na patuloy na nag-aaway sa isang tagalabas tulad ni Harvey. Sa makatuwid, sumulong siya upang malutas ang problema. Ngunit, Ama, hayaan mo muna akong linawin. Ako na nasa Kaizen Group, walang bagay na binabayaran ang $100,000 bilang isang baguhan. Titingnan muna nila ang iyong kakayahan. Ang lugar na iyon ay isang lugar kung saan ang tunay na may kakayahan ay lubos na binibigyang diin. Pwede ko lang siyang ipasok. Tulad ng para sa pagunlad sa hinaharap. Lahat ng ito sa kanya. Kung siya ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho, ang pagbabayad ng $100,000 sa isang taon ay hindi magiging problema, hayaan ang pagkuha ng bayad na $1,000,000 taon-taon. Seryoso na tumingin si Hazel sa kanyang mga magulang. Tumalikod siya at tumingin kay Harvey ng buong kapurihan. Ikaw at ako ay magpapa-interview para sa tungkulin sa Kaizen Group sa loob ng 2 araw. Kung makakamit mo ang isang taunang kita ng $1,000,000 sa isang taon, pagkatapos ay isa sa alang-alang ko muli ang pagbibigay sa iyo ng isang pagkakataon upang habulin ako. Si Hazel ay may isang pagngisi na pag-aalaga pagkatapos sabihin ito. Akala niya astig siya, malutas nito ang problema ng kanyang mga magulang na nag-aaway at pinigilan si Harvey na kumilos bilang isang tinak sa laman para sa pamilyang Malone. Pinakamahalaga, taktikal niyang tinanggihan ang kahilingan ng kanyang ama na itaguyod siya kay Harvey. Binigyan na niya siya ng isang pagkakataon sa pamamagitan ng pagsasabi na maaari lamang niyang ituloy siya ng isang taunang sweldo na milyon-milyon. Kung hindi niya magawa ito, sino ang masisisi niya? Masisisi lang niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, kung pinamamahalaang gawin ito ni Harvey,
Ito ay ipinahiwatig na siya ay bata at promising. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon na makawala sa isang tauhan lang? Hindi alam ni Kelly na maraming iniisip si Hazel. Matapos mag-atubiling sandali, sinabi niya, Hazel, ipapakilala si Harvey sa Kaizen Group, sigurado na maaari mong hawakan ito. At pinapayagan din siyang makakuha ng bayad na milyon-milyon sa isang taon. Posible ba ito? Walang sinabi si June. Hanggat hindi kumapit si Harvey sa pamilyang Malone, maayos siya rito. Hindi siya makapaghintay na sipain si Harvey. Tiwala na sinabi ni Hazel, ako ang representante ng direktor ng sales department, pagkatapos ng lahat. Ito ay ganap na mainam na mag-hire ng isang salesperson. Bukod dito, ang sweldo ng salesperson ay batay sa pangunahing sistema ng sweldo. Kung hindi ka makakaya, ang iyong buwan ng sweldo ay $200 lamang at $80. Kung pinamamahalaan mong makuha ang isang malaking deal, ang taunang sweldo na milyon-milyong dolyar ay simula lamang. Well, kung sasabihin mo ito ay talagang isang platform para sa pagsasanay sa mga tao. Malalim ang naisip ni Kelly. Harvey, naayos na ngayon. Makikipagtulungan ka sa Kaizen Group. Hanggat gumawa ka ng isang mahusay na trabaho at mabayaran ang isang taunang kita ng $100,000, bibigyan kita ng isang bahay sa Mordo bilang isang gantimpala, sa itaas ng pagkuha ng milyon-milyong dolyar sa isang taon. Ano ang sinabi mo? Si June, na walang pagtutol sa una, biglang sumimangot. Ang komersyal na pabahay sa Mordo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa milyon-milyong dolyar. Tila susuportahan ni Kelly si Harvey kahit ano paman. Nang makita na ang kanyang ina ay malapit ng magalit muli, nagmadali si Hazel at sinabi, Ina, hindi siya mababayaran ng taunang kita ng $100,000 o $1,000,000 taon-taon para sa bagay na iyon. Ano ang kinakatakutan mo? Sa palagay ko ang isang probinsyano na tulad niya ay hindi makakakuha ng isang taunang sweldo ng $10,000. Ano pa kaya ang $1,000,000? Bakit nakipag-away ka kay tatay sa isang hindi tiyak na bagay? Kabanata 1670. Naisip din ni June Lee. Kahit na ang mga taong tulad ni Stephen Walker ay mayroon lamang taunang sweldo ng $310,000. Nais ni Harvey York ng taunang sweldo ng $100,000. Dapat nangangarap siya. Bakit siya magpapatuloy na makipag-away kay Kelly Malone para sa imposible na bagay na ito? Tiningnan ni June si Harvey at walang galang na sinabi habang iniisip ito, well, Harvey. Sa kasong ito, naayos na ito. Dapat kang magmadali at magpasalamat sa kay Hazel Malone. Ang Kaizen Group ay isang kilalang konglomerya sa Mordo. Ang mga shareholders lahat ay nasa mataas na antas ng mga miyembro ng sangay ng Longmen. Magiging proud ka kung maaari kang magtrabaho sa kumpanyang ito. Ito ay isang bagay na maaaring isulat sa talaan upang ipakita. Ngunit sinasabi ko sa iyo, dapat mong tandaan ang iyong tungkulin pagkatapos na pumasok sa Kaizen Group. Huwag ipahiya si Hazel at lumikha ng anumang problema para sa kanya. Kung ikaw ay maaaring kumita ng $100,000 sa isang taon, hindi ko mapigilan si Kelly na bigyan ka ng bahay. At kung makakakuha ka ng $1,000,000 sa isang taon, pagkatapos ay may karapatan kang ituloy ang aking anak na babae. Bago matugunan ang mga kondisyong iyon, huwag mo ring isipin ang dalawang bagay na ito. Naiintindihan mo ba? Malinaw na hinarang ni June ang posibleng paraan ni Harvey sa pamilyang Malone sa tulong ng Kaizen Group. Kahit na alam ni Kelly kung ano ang sinusubukan na gawin ni June, hindi nararapat na magpatuloy sa pagtatalo ngayon. Bumantong hininga siya at sinabi, Harvey, pumayag ka na. Ito ay isang mahusay na platform. Maghintay hanggang sa magawa mo ito. May iba pa akong pag-aayos. Nag-atubili si Harvey. Tumayo siya sa huli, ngumiti, at sinabi, Thank you, Uncle, Auntie. Salamat, Hazel. Bibigyan ko ito ng isang shot at makita kung paano magbubukas ang mga bagay. Wala siyang gaanong interes sa Kaizen Group,
Ngunit nang makita na nag-aalala si Kelly sa kanya, maaari lamang siyang sumang-ayon dito. Kung hindi, magkakaroon muli ng kaguluhan sa kanilang pamilya. Bukod dito, ang Kaizen Group ay kabilang sa kanya, at maaari itong ituring bilang kanyang unang pundasyon sa Mordo sa hinaharap. Mas madali sa kanya para sa pagwawasto sa hinaharap kung pumasok siya upang maunawaan ang sitwasyon sa panloob na mga problema. Pagkatapos ng lahat, si Yvonne Xavier ay wala na sa paligid. Kailangan niyang lutisin ang lahat sa kanyang sarili. Naisip muli ni Harvey si Yvonne sa sandaling naisip niya ito. Bahagyang kinurot ni Hazel ang kanyang mga labi matapos makita ang nakaw ang hitsura ni Harvey. Ang taong ito ay nagtakda upang magtago sa kanyang pamilya, ngunit ang kanyang mapagpanggap na pag-uugali ay tiyak na isang kahihiyan para sa mga kalalakihan. Una siyang hindi naniniwala na si Harvey ay isang lalaki na nabuhay sa mga kababaihan. Ngayon tiyak na naniniwala siya. Okay, napagpasyahan na ito. Lahat, kumain tayo. Dinala ni Kelly si Harvey sa kusina. Naggawa ako ng mga bag ng tsaa para sa iyo ngayon at gumawa din ng nilaga na manok na may kabute para sa iyo. Harvey, dapat mong subukan ito. Nakatitig si June kay Harvey na may nakagulat na pagtingin sa sandaling ito. Iyon ang lahat ng magagandang bagay na ipinadala mo. Kung kakainin mo sila ngayon, kung gayon ang pamilyang Malone ay wala ng utang. Ano? Ang nilaga na manok na may kabute. Mga itlog ng tsaa. Nabigla si Harvey. Hindi niya ipinaliwanag noong nagpadala siya ng Polygonum multiflora noon. Akala niya si Kelly at ang kanyang pamilya ay medyo may kaalaman at malalaman ang tungkol dito. Gayunpaman, nagkakamali sila para sa mga kabute at niluto ito. Kalimutan mo yan. Ang tsaa na po na ibinigay ni Yona Lynch ay isang premium na produkto. Ang uri na hindi mabibili ng pera ng isang tao. Gayunpaman, ginamit nila ito upang magluto ng mga itlog ng tsaa. Bakit? Wala ka bang mga pinggan tulad ng nilagang manok na kinakain sa kanayunan? Wala ka bang mga itlog ng tsaa doon? Kailangan mo bang magulat? Si June ay labis na naiinis sa reaksyon ni Harvey. Ang Polygonum multiflora ay nangangamoy. Ayokong kainin ito. Tulad ng para sa tsaa ng puo, ito ay kasing hirap ng isang piraso ng bakal. Masyado akong tamad upang buksan ito bukas. Kaya, inihagis ko lang ito at niluto ito.